Maaalala nga ba ni Naruto at Hinata na anak nila si Boruto once na makabalik nga sila sa Shinobi World mula sa pagkakasealed nila sa Daikokoten Dimension ni Kawaki? At apektado nga ba sila ng Omnipotence Shinjutsu ni Ada? Alamin natin. Pakipindot nga muna ng like and subscribe para updated ka sa mga parating na Naruto and Boruto updates. Tara! Bago nga tuluyang ma-rewrite ang memories ng lahat ng tao sa Shinobi World, nagawa nga munang maisil ni Kawaki si Naruto at Hinata sa kanyang Daikokoten Dimension. So sa mga kaunti sa inyo dyan na hindi pa nakakaalam, isinil nga ni Kawaki si Naruto at Hinata dahil sa sobrang obsession at pagmamahal ni Kawaki dito kay Naruto. Dahil kay Naruto nga unang naranasan ni Kawaki yung tunay na pag-aalala at pagmamahal na hindi niya naranasan sa buong buhay niya. Ayaw nga niyang mamatay si Naruto at para kay Kawaki nga itong mga Otsutsuki threat nga sa buhay ni Naruto. At sa kasalukuyan nga, itong si Boruto nga na isa ring Otsutsuki, yung threat na kailangan paslangin ni Kawaki. Bakit? Well, kung atin ngang matatandaan sa chapter 65 to 66 ng Boruto nga, muntikan na ngang mapatay ni Boruto ang kanyang ama na si Naruto. Ito nga ay dahil sa pagkakaroon ni Momoshiki ng kontrol sa kanyang katawan. Ngunit dahil nga iniligtas ni Kawaki si Naruto hindi ito nangyari. At mula nga noon nag-iba na nga ang tingin ni Kawaki kay Boruto. Kahit nga may part para dito kay Kawaki na itinuturing niyang si Boruto bilang best friend at kapatid, may side pa rin si Kawaki na kung saan sa tingin nga niya malaking threat pa din si Boruto para kay Naruto. Dahil kahit ngayon nga na hindi na nga magagawang ma-resurrect o mag-resurrect si Momoshiki sa katawan ni Boruto, may possibility at chances pa nga rin na makontrol ni Momoshiki yung katawan ni Boruto. Yun nga ay kapag dumadating yung mga punto na si Boruto nga nauubusan ng chakra at walang malay. At sa mga instances nga na yun pwedeng may mangyaring masama kay Naruto. Lalo na't sa isang bahay silang lahat nakatira. At yan nga yung iniiwasan nitong si Kawaki na mangyari. Kaya nga i-declare ni Kawaki na hanggat hindi pa nga niya na-eradicate o nauubos ang lahat ng miyembro ng Otsutsuki clan, mananatili muna itong si Naruto sa kanyang Daikokoten Dimension para siguraduhin ligtas nga siya sa panganib at all times. Oo guys, medyo may pagka-crazy nga itong idea nitong si Kawaki, pero intindihin na lang natin na dulot lang din ito guys ng sobrang pagmamahal nitong si Kawaki kay Naruto, na naging tunay na father figure para dito kay Kawaki. So sagutin nga natin ang tanong, apektado nga ba ng Omnipotence Shinjutsu si Naruto at Hinata? Medyo nakakalito at komplikado nga ang magiging sagot naman dito guys. Sa kadahilanang nangyari nga ang Omnipotence habang nasa ibang dimensyon si Naruto at Hinata. At alam ko marami kagad sa inyo dyan ang magsasabi at kukontra na senpai, bakit si Code nasa ibang dimensyon? Sa dimensyon na kung saan nakasil nga ang Ten Tails. Pero bakit si Code naapektuhan pa rin ng Omnipotence kung ganon? Well, may punto nga naman, mukhang kaya ngang maapektuhan ng Omnipotence Shinjutsu ang mga nilalang na kahit sino at kahit saan pa sila mapunta basta meron silang memory ng mga tao sa planetang Earth. Posibleng mabago nga ito ng Omnipotence kahit nasaan pa nga sila. So posibleng ang ganon din yung nangyari dito kay Naruto at Hinata, diba? Well, hindi pa rin natin masasabing ganun guys. Dahil dito nga guys sa Daikokoten Dimension hindi nga nagfo-flow ang space and time. Meaning totally frozen nga itong si Naruto at Hinata dito. Hindi sila tumatanda, hindi gumagalaw at yung mga cells nga nila sa katawan totally wala talaga, frozen. Frozen in time, meaning yung huling memory nga nila na magiging memorya din nila once na magkaroon sila ng consciousness yung moment bago sila tuluyang maisil sa dimensyong ito. Kaya nga may chance o malaki yung chance na hindi sila affected ng Omnipotence guys. So oo, malaki nga ang chance na maaalala nga nitong si Naruto at Hinata na si Boruto nga ang kanilang tunay na anak. Magugulat nga lang sila sa mga nabago na mga pangyayari sa mundo once na makabalik sila. Pero kahit ganon hindi nga sila magagalit dito kay Kawaki dahil kahit ginawa pa ni Kawaki na isil sila ng mahabang panahon family pa rin naman ang turing nila kay Kawaki at maintindihan nila yung pinagdadaanan ni Kawaki. At kahit naman maging apektado sila ng Omnipotence guys, magiging pa rin, anak pa rin o son pa rin ang ituturing nila dito kay Boruto, hindi kalaban.